Kinasuhan na yung gwardiya sa LRT na aksidenteng nakabaril ng 7 tao kahapon sa lungsod ng Pasay. Pero nagmamakaawa ang ina ng gwardiya na iurong sana ang kaso. Lalo pat hindi naman daw sinasadya ang pangyayari. Nakatutok si Cara David, eksklusibo. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang security guard ng LRT na aksidenteng nakabaril kahapon ng 7 pasahero. Sa investigasyon ng PNP, hindi sinadya ni Roel Bustarde na mabaril ang 7 biktima. Aksidente lang pumutok ang shotgun na kanyang hawak. Sabihin na natin, aksidente, may kaso pa rito sa amin. Sinuri na ng Pasay PNP ang shotgun na hawak ni Bustarde. Functional ito, walang depekto. Napakasensitibo ng mga shotgun na karaniwang ini-issue sa mga security guard. Kung ito ay ikinasa o naka-chamber load, konting kalabit sa gatilyo o kahit pa mabagsak man lang ito, puputok na agad ang baril. Ito ang dahilan kung bakit may safe mode ang lahat ng baril. Ito rin ang dahilan kung bakit mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng LRT sa kanilang mga security guard ang pagkakasa ng baril, liban na lang kung may emergency. Hindi, when you load, hindi puputok yan kung bumagsak. Pero pag chinember load mo na, kung sabagay, yung pinasok mo na yung bala niya rin sa barrel, no? Ayun, may tendency, pag nabagsak, puputok talaga. Nanindigan naman ang security agency na pinagtatrabahuan ni Bustarde na well-trained ang kanilang mga security guard. Sumasa ilalim daw sa 45 days training ang mga gwardya kasama na ang pagsasanay sa gun handling. Paulit-ulit daw nilang pinapaalala sa mga gwardya na huwag kakasa kung di kailangan. Kung may load na baril, huwag kang maglaro sa baril at huwag kang hawak sa trigger. Nagmakaawa naman ang ina ng security guard na sana wag nang ituloy ang kaso. Hindi raw masamang tao ang kanyang anak at si Bustarde lang daw ang kanilang inaasahan. Sana yung mga taong nasaktan man, wag naman sana silang intindihin din nila yung taong hindi naman anong tao. Nagtamo ng sugat sa paa, binti, braso at likod ang 7 biktima. Si Jose Salcedo, isa sa mga biktima, handang magpatawad. Pero di raw ganito ang pananaw ng iba. Sa amin tatlo, nung chewing ko, pati yung kasamaan ko, wala na, baliwala na yun. Nagsabi na yung tsahin ko kapon na wala kami balak magsampa ng kaso. Mga babae? Ay, yung mga babayang ang balak talaga magsampa. Kasi nga, grabe yung tama. Mananatili sa presinto ng Pasay PNP si Bustarde. Paalala ng PNP, magsilbisa ng aral ito sa lahat ng humahawak ng baril na maging responsable. Dahil ang isang kasa o isang kalabit, maaaring buhay ang kapalit. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Aligtasan mo sa Alerto 24. Lumaylay at humarang ang isang kable sa Boni Pioneer Tunnel sa Mandaluyong matapos sabitan ng isang dumadaang cement mixer. Ang resulta, matinding traffic. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. Ating gabi na, pero mabagal pa rin ang dalo yung trapiko palabas ng Boni Pioneer Tunnel sa Barangay Barangka, Ilaya sa Mandaluyong City. Humapay kasi sa kalsada ang mga kawad ng telepono at cable TV. Halos maputol kasi ang konkretong poste matapos raw masabitan ng isang cement mixer kagabi. Nasira rin ang ilang halaman sa Center Island. Kinailangan pang iangat ang mga kable kapag malaking truck ang dumaraan sa east at westbound ng Pioneer Street. Baka raw kasi lumala ang sitwasyon kapag muling may sumabit sa kable at pati na poste ng kuryente madamay. May nakawanto tayong mga doon sa taas para hindi pa makapasok yung mga truck na malalaki kasi mababa na ito masyado eh. Kaya naman ang mga bantay bayan ng Barangka, Ilaya, sa bukana pala ng EDSA, pati na mga lumalabas ng tunnel, nakaabang na para abisuhan ng mga motorista. Inimbestiga ng Mandaluyong Traffic Enforcement Unit ang driver ng mixer. Pinag-aaralan na kung ano ang kanyang mga pananagutan. Ang apela naman ng mga taga-barangay, sana aksyon ng mga kumpanyang may-ari ng mga kable ang problema sa lalong madaling panahon. Kung sa sana ma-aksyonan na ito ng maaga para hindi na makasagabal sa traffic, saka maraming baka may ma-aksidente pa tayong mga sasakyan. Ian Cruz, Naklerto, 24. Posible raw na kulangin ang supply ng bigas sa bansa. Kaya ngayon pa lamang ay pinaplano na ang pag-aangkat, pero ang bibilhin bigas ay hindi raw kasing dami ng binili noon ng dating administrasyon na nagresulta sa pagkabulok ng mga sobrang supply. Nakatutok si PR Arcangel.
Nag-uumapaw na sako ng bigas ang tumambad noon sa bagong upong NFA Administrator na si Lito Banayo nang bisitahin ng ilang warehouse sa Quezon City at Novaliches. Dahil dito, agad idineklara ni Banayo na may oversupply ng bigas sa bansa at nanganganib itong mabulok. Pero nitong pagpasok ng 2011, naghahanda na agad ang NFA na mag-order ng panibagong supply ng bigas mula sa ibang bansa. Paliwanag ni Banayo, kailangan talagang mag-order sa umpisa pa lang ng taon habang di pa gaano tumataas ang presyo ng bigas sa ibang bansa. Kasi yung world market prices, very volatile ngayon. Pataas ang pataas. So parang pag hindi ka pa bumili, una, baka maubusan ka ng supply. Pangalawa, baka tumaas pa lalo ang presyo. Sapat pa naman daw sa ngayon ang supply ng bigas, pero nagpasabi ng Bureau of Agricultural Statistics, mukhang kukulangin ito kung di mag-aangkat mula sa ibang bansa. Pero pagtiyak ng NFA, di sila sosobra sa pag-order ng bigas na nakatakdang i-deliver sa gitna ng taon. Baka mga 1/3 lang nung dating binili. Ang binili last year was 2.4 million tons. So ang tansya ko, baka 1/3 lang or thereabouts. Mismo ang Department of Agriculture na ang nagsabi, kulang talaga ang produksyon ng palay sa Pilipinas. Kaya nga balak nilang isulong ang paggamit ng gulay at prutas bilang rice extenders. Ang saba, kamote at kasaba pwede raw ihalo sa bigas na isinasaing. Kaya po namin ito nire-introduce sa ating mga kababayan is to ease the pressure on rice. Kasi nga po ay tayo pong mga Pilipino ay talagang totoong rice eaters, ngunit may kakulangan po yung produksyon ng ating palay. Nasa 25 hanggang 27 pesos ngayon ang presyo ng kada kilo ng NFA rice at malaking tipid daw kung dadagdagan ng rice extenders ang pinagsasaluhan ng pamilya tulad ng ginagawa sa ibang bansa. Swak na raw sa budget, patok pa sa panlasa. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Isang kahon na inakalang may lamang bomba ang nakita malapit sa compound ng Embahada ng Amerika sa lungsod ng Pasay. Nakatutok si Rauna Crisostomo, live mula sa Pasay. Rauna. Mike, panandali ang natigil ang daloy ng trapiko dito sa FB Harrison Street matapos magkaroon ng bomb scare dahil yan sa isang nakitang kahina-hinalang kahon. Nabulabog ang kalyeng ito sa Pasay mag-aalauna ng hapon kanina. Isang iniwang kahon kasi ang nakita sa labas ng bakod ng seafront o staff house ng Embahada ng Amerika. Agad kinordonan ng Pasay Bomb Squad ang lugar. Sa kuwang ito ng isang photojournalist, kitang-kita mismo ang pagpapasabog sa kahon. Paliwanag ng Bomb Squad, nilagyan nila ito ng water charge para pasabugin ng kahon upang malaman ang laman nito. Hinila nila ang kahon mula sa ilalim ng upuan ng waiting shed na ito gamit ang tali, tsaka inilagay sa pagitan ng concrete barrier at mga gulong bago pinasabog. Disruptor namin yun, tubig lang yun. Oo. Tubig lang. Para saan yun, sir? Pasabog ba yun, sir? Disruptor lang yun, disruptor. Para saan po yun, sir? Para masira lang yung kahon. Oo. Pero ang tanging nakita sa kahong sinelyuhan pa ng pantaling straw, mga punit-punit na dyaryo. Duda ng hepe ng Pasay City Police, sinusubukan lang kanilang hanay sa pagresponde. Isa pang posibleng anggulo. Baka mamaya gamit ng isang individual yon na marami ng karga, nag-aantay na sasakyan, na hindi niya siguro na alaman, pagbuhat niya, naiwanan niya yun. Pero itutuloy pa rin daw ang investigasyon sakaling may lilitaw na saksi. Duda naman ng pulisya na may kinalaman ng kahong ito sa nangyari nung nakarang taon nang makita ang isang bag na may lamang granada sa may labas din ng bakod ng staff house ng US Embassy sa may Rojas Boulevard. Para sa akin, hindi yun nakakonect doon para doon. Hindi po sila connected? Hindi connected. Dating, incident? Kung gusto man siguro kami, kung gusto man may kami sinusubukan. Pagtitiyak naman ng pulisya, walang dapat ikabahala sa seguridad sa lugar. Balik naman sa normal ang lagay ng trapiko ngayon dito. Mike? Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Nagre-reklamo ang grupong Piston, sobra-sobra raw ang dagdag presyo ng mga kumpanya ng langis nitong Martes. Pag-aaralan pa raw ito ng Department of Energy, pero hihinga na rin daw nila ng paliwanag ang mga oil company. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Pagkahandaan na ng mga jeepney driver ang kanilang protest caravan bukas sa Mendiola. Paniwala kasi ng grupong Piston, sobra-sobra ang ipinatupad na dagdag singil ng mga kumpanya ng langis nitong Martes. Sa isang pagpupulong noong Lunes, sinabi rin ng DOE na 19 centavos ang inasahang dagdag singil sa diesel, 22 centavos naman sa gasolina. Pero nang i-anunsyo ang pagtaas ng presyo, 25 centavos sa diesel, 50 centavos naman sa gasolina. Ma-confirm yung matagal na naming hinala na merong overpricing talaga. Ang lang dito, baka ito lang yung na-booking natin, kailangan magkaroon ng full-blown investigation. Pero sabi ng DOE, masyado pa raw maaga para sabihing sobra ang singil ng mga oil company. Kung pagbabasihan daw kasi ang 4 na formula na maaaring gamitin sa pagtatakda ng presyo ng petrolyo. Tama naman daw ang dagdag singil. Meron pa nga raw formula na kung gagamitin, mas malaki pa dapat ang ipinatupad na dagdag presyo. Pero kailangan pa rin daw magpaliwanag ng mga oil company. Part of our mandate is to ensure factual basis for their increase. No? So we had asked them, please explain your basis for the 50 centavos. No? We are not saying what they did was wrong. Kung mapatunayan namin na walang basihan, then we'll review the law and see what we can do. No? Ayon pa sa DOE, noong nakaraang linggo dapat ay may pagtaas ng singil sa petrolyo. Pero ipinagpaliban daw ito ng mga kumpanya ng langis. Last week, as an example, Jess, dapat nagtaas ng 10 centavos, hindi sila nagtaas. Tuwing Lunes, nagkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng DOE at mga miyembro ng transport groups para pag-usapan ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado at kung paano ito makakaapekto sa presyo ng petrolyo sa bansa. Pero higit pa raw sa paliwanag ang kailangan ng mga transport groups. Ang gusto namin, yung may magpapatawag na meeting, yung may quasi-judicial power. Sabihin, pwede namin i-request na pabuksan yung libro, pwede kaming dali namin yung mga CPA lawyers namin para maimbestigahan talaga. Ayon sa Shell, isa sa rason kung bakit sila nagtaas ng presyo ay dahil tumaas din ang presyo ng ethanol na hinahalo sa gasolina. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ang iba pang mga oil companies sa alegasyon ng overpricing, pero wala pa raw silang opisyal na pahayag sa ngayon. Makikipagpulong muna sila sa DOE. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Halos isang araw stranded sa airport ng lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan ang halos 130 pasahero ng Cebu Pacific. Ang eroplano kasing sasakyan nila patungo Maynila ay sumadsad sa runway. Nakatutok si Lala Roque. Hanggang kaninang umaga, makikita pa sa damuhan sa gilid ng runway ng Puerto Princesa Airport ang bakas ng pagsadsad dito ng isang eroplano ng Cebu Pacific. Nangyari ang aberya habang papalapag ang Flight 5J645 sa gitna ng malakas na ulan kagabi. Dahil sa aberya, kanina lang nakabiyaheng eroplano ng PAL na susunod sanang gagamit ng runway kagabi. Sa pahayag ng Cebu Pacific, ligtas na ang lahat ng 129 na pasahero ng eroplano. Ang mga pasahero naman ng return flight ng eroplano pa Maynila, inabisuhan ng Cebu Pacific na maaantala ang kanilang biyahe. Humihingi ng paumanhin ng Cebu Pacific sa anumang aberyang idinulot nito sa mga pasahero. Ayon pa sa tagapagsalita nitong si Candice Iyog, binigyan ng extra night accommodation ng 127 pasahero ng return flight. May dumating na ring eroplano ngayong araw para sunduin sila at ihatid sa Maynila. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras.